Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating kukunin dito. Appointment, ang Biblia ng mga pastor. Hindi po ako pastor, pero gumagamit ako ng Biblia ng mga pastor. Ito po ay appointment. Yan. Ngayon, ang ating pong tatalakayin yung tungkol sa panalangin, prayer. Dahil sa nangyayari po ngayon sa ating panahon, di naman po silingid sa kahalaman ng lahat, napapanood sa national news o international news, kung mahilig kayo pang international, na yung ginagawa ng China ngayon sa Pilipinas, na pambubuli, lahat. Kaya lang naman naglakas ng loob ang mga Chinese na yan. Kasi nga po, nung panahon ni Ginoong Duterte, meron daw silang gentleman agreement, kung ano man yun, ayaw naman sabihin ni Digong. Pero ang China sinasabi meron. Ngayon, magbuhat nung maging presidente si Digong, hindi niya po inilaban yung panalo ng Pilipinas sa Hague, Netherlands. Yung panalo natin sa dagat, laban sa ating teritoryo. Sabi nga ni Digong nun kapirasong papel lang yan. Hindi niya po nirespeto. Tapos nakipagalya siya sa China. Kaya minsan pa, nagkaroon ng mga tarpaulin nung araw, Philippines is province of China sa panahon nila. Ngayon, nung panahon nila, doon po nagtayo ng mga base-base doon sa dagat na kung saan sakop ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa dokumento na nanalo tayo sa panahon ni Pinoy. Kanya lang natapos na po yung termino ni Pinoy at hindi naman po nanalo o pinalad si Vice President Leni na maging siya pala yung nilaban bilang si Maroas. Hindi pinalad, kaya nanalo po si Atty. Leni bilang vice. Nung panahon ni Duterte, wala pong karir si Leni kundi Vice President lang. Wala din po siyang mayano, Ngayon, magbuhat nun. Ngayon, nasa Marcos administrasyon na tayo. Yan pong ginagawa ng China. Binobomba ng water cannon yung ating mga sibilyan na nagdadala po ng rasyon doon sa mga mangingisda. Walang iya sila Kasi po sinasabi nila, meron silang agreement na hindi naman po ayaw naman umarap ni Duterte sa anumang interview para sabihin kung ano yung agreement na yun. Ngayon, isang sa social media, nag-post ako, mag-pray tayo kako para wag manahig yung layunin ng China laban sa ating bansa. Aba, may nag-comment. Ewan ko kung maka-Diyos ba yun o ano. Nag-comment siya na doon sa sinabi ko, mag-pray tayo para wag yung layunin ng China wag magtagumpay laban sa Pilipinas. Kasabi-sabi ba naman, hindi raw magagawa ng panalangin. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Diyos. Kung yun man sinabi ko na manalangin tayo, siya pala, hindi siya naniniwala sa panalangin. Kaya sabi ko, may mga tao rin palang ganyan. Hindi naniniwala sa prayer. Kita nyo po? Pilipino yun
At Pilipino rin ako. Pero hindi niya inahayonan yung sinabi ko, nadahanin natin sa panalangin. O, kita niyo po. Ibig sabihin, hindi niya mahal ang bansa niya. Hindi ko na tinignan ko yung kanyang Facebook. Hindi naman mabubuksan. Ano po, nakalak. Para makita ko sana kung kanino siya. Wala, hindi nakalak po eh. Hindi ko na po tinignan. Hindi ko rin mabubuksan, ano. Palagay ko po, ano yan. Alam nyo na. Sige, bago tayo papalahot sa panalangin. Paksa! Tayo muna yung mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at siya magpakailanman. Samahan mo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong Ebanghelyo sa ngalan ni Jesus. Buksan mo ang puso ng bawat isa po sa amin. Yung mga nanonood ng aking munting video. Kung sila man po ay may dalang kabigatan sa buhay, iyong paghahanin. Kung sila man may mga sakit, iyo po silang pagalingin. Ito po ang aking kahilingan at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, yung panalangin, unang-una, dito po sa 16:23 ng 1, tignan natin ang salita ng ating Panginoong Yesukristo. Ito po. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ang nagturo ang Panginoong Yesus sa tamang panalangin, sa aking pangalan, maliwanag, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo. Hindi pa pag humingi tayo sa Diyos, dinadaan natin sa panalangin. Sa panalangin, doon tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos Ama at tayo umiiling sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, sa aking pangalan, sabi niya. Ngayon, itong ating kapwa Pilipino sinasabi ko, hindi ko na po sasabihin yung pangalan. Sabi ko, mukhang hindi naniniwala ito sa Diyos. Ngayon, nag-repost ako uli doon. Yung sinabi ko, daanin natin sa panalangin, dinagdagan ko na lang. Yung hindi naniniwala sa panalangin, ay wala siyang Diyos. Kasi kung meron siyang Diyos, dapat maniwala siya sa panalangin sa Diyos. Yun, hindi siya nagko-comment pa. Kapon ko lang pinost yun. Kapon din, nabasa ko yung comment niya ngayon. Kaya ito po pinapaksa natin. Alam niyo po, sa dami ng hirap ng buhay ng Pilipino ngayon, alos hindi na rin naniniwala ang mga tao sa panalangin eh. Yung isa naman, sabi niya, 3 taon na akong na-stroke, hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-recover. Sigurado yun, nananalangin siya yun. Sigurado. Hindi man niya sinabing hindi siya nananalangin o nananalangin siya. Ako, sigurado ko nananalangin yun. Pero ang problema, yun nga sabi niya, 3 taon na ako. Stroke. Babae siya. May edad na rin po, senior citizen na rin. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-recover. Ang mga tao ngayon, dahil po sa iba't ibang nararanasan nila sa buhay nila, alos masasabi natin, ako, personally, sa akin lang mga pagsishare ng Word of God, tinatanong ko sila, nakapagpasalamat na ba kayo sa Diyos pag mulat ng inyong mata sa umaga? Halos wala naman po sumasagot eh.
Kung meron man sumagot, mabibilang mo sa iyong daliri. Kaya nakakalungkot. Minsan pa sasabihin ko yun sa ospital. Na nagpunta po kami ron at napunta ko yung matatanda. Kulang sabihin na nating 10 sila kung 10 kasi wala po sila 10 Ngayon, sabi ko sa kanila, sino po sa inyo ang nagpasalamat sa Diyos kaninang umaga? Kasi po, ang sabi ni Apostol Pablo tungkol sa prayer, lalo na po yung bansang Pilipinas na tagurian pong Kristiyanong bansa, puno. Yan ang sinasabi nila. Sa Asia, namumukod tangi ang Pilipinas, ang Christian country. Ano po? Dito po sa unang Thessalonica chapter 5, sabi ni Apostol Pablo, magalak kayong lagi, verse 17, palagi kayong manalangin, verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan palang pagpapasalamat through prayer, yan ay kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko po doon sa mga matatanda sa ospital, sino po sa inyo nagpasalamat kanina sa Diyos? Pagmulat ng inyong mata sa umaga. Isa lang ang sumagot. Bakit ganon? Sabi ko, isa lang ang sumagot ng amen. Ibig ba sabihin, hindi kayo makapag-amen kasi nandito pa rin kayo sa ospital? Sipin nyo, ilang araw, buwan na kayo naka-stay dito sa ospital para kayo nagkaroon ng sariling bahay. Kaya hindi kayo mapagpasalamat sa Diyos kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kayo lumalabas ng ospital. Yan banday lang, kaya hindi po kayo makapagsabi ng amen. Kahit sa mga public, sa isang pagkakataon sa palengke, sabi ko, sino po sa inyo nagpasalamat kaninang umaga pagmulat ng inyong mata? Isa lang yata sumagot o dalawa o wala pa. Sabi ko, hindi nyo man lang po mapagpasalamatan ng Diyos. Pagka ganyan ang ugali nyo, mga demonyo po kayo kako. Bakit? Hindi sila marunong magpasalamat. May nag-comment naman sa akin. Saan ko raw mababasa yung ganon? Sabi ko, pinapaksa ko panalangin Yung panalangin ang nakalagay sa sulat ni Pablo ay kalooban ng Diyos. Ngayon, tanungin muna kita bago kita sasagutin kako. Naniniwala ka ba sa Biblia? O hindi? Pero siniwalat niya po, sinabi niya, ako'y Muslim. Di understood lang, hindi siya naniniwala sa Biblia. Sagutin mo ang tanong ko. Kung naniniwala ka sa Biblia, yes or no, sasagutin kita. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Biblia. Ngayon, tinatanong mo ko, hindi rin kita sasagutin. Kasi kahit sagutin kita, hindi ka rin maniniwala naman sa akin. Kasi ako, gumagamit ako ng Biblia. Ikaw naman, sinabi mo, Muslim ka, hindi Quran ang ginagamit mo. Tsaka ako na po si iniwan. Kaya ano pang reliyon mo? Walang sinasabi si Pablo kung ano reliyon ka at magpasalamat ka. Hindi. Ang nakalagay doon, yun ay kalooban ng Diyos. O yan bang Muslim may Diyos? Meron. Yan bang Pilipino may Diyos? Meron. Ang tanong, nagpapasalamat ba sila? Kasi ang sinasabi ko, yung pagmulat ng inyong mata sa umaga,
Nagpasalamat ba kayo sa Diyos? Ako, magbuhat po ng matutunan ko yan. Pag, pag, pagmulat ng mata ko sa banig ng higaan, antimano, kahit ilang minuto lang. Pinasasalamatan ko muna ang Diyos bago ko tuluyan tatayo. Bakit? Salamat talaga. Bakit po? Natulog ako ng magdamag, iningatan ako ng Diyos. Pagkatapos, ginising ako sa umaga. Kaya pinasasalamatan ko ang Diyos. Kasi, siyang may-ahari ng buhay natin. Siyang gumigising sa atin. O ikaw kaibigan, nanonood ng video ito. Baka hindi ka nagpapasalamat sa Diyos tuwing magising ka sa umaga. Ugaliin nyo na pong magpasalamat. Lagi ko sinasabi yan. Bago kayo matulog sa gabi, magpasalamat kayo sa Diyos. No? Siyempre, yan ay true prayer. Naniniwala ako sa prayer, doon tumutugon ng Diyos sa ating kahilingan. Pero yung sinabi ng kababayan natin, hindi naman daw. Ay, hallelujah. Ibig sabihin, kontrabida siya sa Diyos. Kasi sabi ni Pablo, yung panalangin sa Diyos ay kalooban ng Diyos. Hindi siya naniniwala. Anong tagurin niyo po doon? Kayo po ang magsabi. Ano siya? Hindi ba kalaban siya ng Diyos? O kalaban niya ang Diyos? Kaya sinabi ko po, manalangin tayo para wag magtagumpay ang China laban sa Pilipinas. May kapangyarihan ng Diyos. Pwedeng pigilin ng Diyos ang mga balagin ng China ng masama laban sa atin. Isipin niyo po, hindi naman po pandigma yung dinadala doon sa supply. Nagsusupply lang ng pagkain. Bobombay, nasisira po yung mga inaarkila ng Pilipinas. Ayaw nga po magpadala ng military boat ang gobyerno, baka magsalpukan ng giyera. Kaya, yun naman, sinasamantala ng China, binubuli ang Pilipinas. Dahil po kay Duterte yan Kung wala naging presidente ng Duterte, bakit noon hindi gumagalaw ang China? Pero bakit ngayon, ang lakas ng loob nila? Di lumalabas yung sinasabi ng China, meron silang kasunduan ni Duterte. Kanya lang, ayaw niya pong tindigan. Ayaw niyang paliwanag. Kung ano man yung kanilang kaso, yung dalawang abogado nga ni Duterte, nagtatalo na dyan Sabi ng isa, meron. Sabi naman ng isa, wala. Kita niyo po. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya sabi ko, dahanin sa panalangin. Alam niyo po, wala na pong pinakamabisa sa panalangin. Ako, karanasan ko yung panalangin na yan. 2 beses po nasunog dito sa lugar namin. Nung unang masunog po, panalangin lang ang armas ko. Hindi po nasunog itong tinitira namin to, pero may bakas hanggang ngayon, hindi pa po namin napapagawa ito. May bakas ng amoy sunog o pinagdahanan ng sunog. Ipakikita ko po sa inyo, Ayan po, nakikita nyo po si taas. Ayan. Hindi pa po namin napapagawa ito, gawa ng walang pera. Ayun nakikita nyo po yan. Yung unang sunog yan dito sa lugar namin. Ayan Ayan. Bakas na sunog yan. Kikita nyo po yan. Ayan. Kaya madali po kayo may magpatuyo ng damit kasi nga po diretso sa
sampay, yung init sa yero, walang kisame pa po yan, di pa namin napapagawa. Kasi po walang pera. Ayan. Bukod tanging ito po ng aming tirahan, hindi po nasunog. Praise the Lord. Yung bandaron, nasunog po sila. At saka sa likuran. Sa likod namin. After 4 years, nasunog na naman. Dito naman sa kabilang side. Dito naman. Ayun po yung bakas, oh. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Yung butas. Ayan. Nakapagpalit na po kami ng yero, pero tignan nyo po yung kahoy. Ayan. Hindi po ba? Ayan. Tignan nyo po yung bakas na sunog. Oh. Ayan. Ayan, oh. Tignan nyo po yung yero. Yung kisame. Nasunog po yung kisame. Nasunog. Oh. Panalangin ang armas ko dyan. Oh. Ito po, napag-isaminahan po. Biyaya ng Diyos naman, nagkaroon ng pera. Ayan, nalagyan ng kisame. Ngayon, dito po sa kwarto, meron po akong pakikita sa inyo. Oh. Yan, nakikita nyo simento niyan. Binutas po ng bombero yan. Giniba yung adobe. Gusto yata sila magnakaw. Ayan, oh. Ayan. Tignan nyo po yan, oh. Ayan, oh. Ang armas ko dyan, panalangin. Kaming dalawa po, ni Sister Baby. Kung hindi mabisa ang panalangin, ba't namin ginawa? Kung hindi mabisa ang panalangin, bakit namin ginawa? Kita nyo po, ano? Banda rito, ang unang nasunog. After 4 years, sa kabila naman, yung kapitbahay namin sa kabila, sila naman po nasunugan. Kaya, ibig sabihin, kung dito kami, sunog dito. Nakagitna kami. May pagitan lang 4 na taon. Panalangin lang po ang armas namin. Pero bago magkaroon ng sunog na yan, meron pong nagdaan pang isang bagyo, napakalakas. Signal number 1 dito sa Metro Manila. Yung bubong namin dito, at yung nasunog banda rito, lahat nun, yero, natuklap. Pagdating po dito sa amin, numinto po yung tuklap ng yero. Ito lang sa amin po ang hindi natuklap. Itong dito, yung nakatira dito, sa kabila, kalahati ng kanilang bubong ang natuklap. Then, numinto na yung pagkatuklap. Sa amin, wala po. Anong armas namin ni Sister Baby nung bumabagyo na yon? Hindi ko na lang matandaan kung anong pangalan ng bagyo. Pero malakas.
Signal number 1. Nandito po kami, nakaluhod kami, nakaharap po kami sa balkonahe. Wala pong ilaw, brownout. Gumagamit lang po kami ng kandila. Nagbabasa po ako ng Biblia. Yung kandila lang, tutok talaga. Kandila at saka Biblia yan. Babasa ako ng malakas, then at saka kami nananalangin. Nakaharap po kami doon sa bagyo. Doon ang bagyo pag ganito Kaya inaharapan po namin yung bagyo, yung lakas ng pwersa, narinig po namin sa aming barandilya. Ngayon, kaming dalawa ni Sister Baby, nananalangin kami na sinasaway namin yung bagyo. Kumbaga, pag ganito ang bagyo, sinasaway naman namin na ganon. Panalangin. Magdamag po yun. Walang tulugan. Walang tulugan. Magdamag. Magdamag din po ako nagbabasa ng Biblia. Pahinto-hinto po ako. Then mananalangin kami. Papahinga muna ng konti. Then babasa naman ako ng Biblia. Doon sa awit ako nagbabasa. Marami pong magagandang phrases doon. Tapos sabay panalangin. Parang inaharangan namin ganun yung bagyo. Pagdating ng umaga, nung medyo mo pa yung bagyo, nung nakalampas na. Kasi dadahan siya sa gabi, Tinignan ko sa labas. Bumaba ako sa labas, tinignan ko. Nakita ko po, tuklap lahat ang bubong. Nung banda rito dito sa side na ito. Tuklap lahat ang bubong. Ano yan? Panalangin. Kaya nung nasunog, panalangin din ang aming armas. Anong hiling ko sa Diyos? Saklolohan mo kami. Yun lang. Tignan po natin sa Biblia, sino ba ang tunay na sumasaklolo? Baka hindi nyo po alam kasi yung iba, sinasabi nila si Santa Maria daw ang ina ng lagi saklolo. Di po ko naniniwala ron. Tao lang si Maria, sasaklolo. Anong yung sasaklolo ng tao? Ang tunay na sumasaklolo, heto po yung nasa Biblia. Kaya napakabisa ng panalangin sa Diyos. Ito, libro ng awit. Chapter 121 verse 1 and 2. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Saklolo sa aking saan manggagaling. Verse 2. Ang agad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dito naman po sa awit pa rin. 124 verse 8. Tulong natin kailangan ay kay Yahweh magmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Ano daw po ang Diyos? Laging saklolo. Kaya doon po ako humingi ng saklolo sa Diyos. Sabi ko, Panginoon Diyos, sakloloan mo kami. Habang bumabayo ang bagyo, habang bumabayo yung sunog dito, habang bumabayo yung sunog doon sa bandaron, after 4 years naman, anong sinabi ko? Saklolohan mo kami. Yun ang totoo. Ang Diyos ang sumasaklolo. Wala nang iba. Ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. Ang nakalagay po sa Biblia, binasa ko. Kung siya gumawa ng lahat, edi nasa control niyang lahat. Pagkatapos may mga Pilipino na hindi raw magagawa sa panalangin. Hallelujah. Siguro demonyo yon. Bakit? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Naalala ko ng pangaralan ni Jesus si Satanas. Doon sa Mateo chapter 4, tsaka Lucas chapter 4, yung pagtukso kay Jesus, pinangaralan ni Jesus si Satanas Hindi matagalan ni Satanas.
ang pangangaral ni Jesus sa kanya, nilayasan si Jesus. Oh, kung may Biblia po kayo, kayo na po magbasa. Yung pagtukso ni Satanas. Para naman meron kayong gagawin. Hindi ko ba siya babasahin Pero chapter 4 ng Lucas, tsaka chapter 4 ng Mateo. Nagkataon pareho po silang chapter and verse, Basahin niyo po yung pagtukso ni Satanas kay Jesus. Nung pangaralan ni Jesus si Satanas, siguro napapaso Ayun, lumaya, siniwa si Jesus. At bumaba naman ng mga anghel sa langit, inaliw naman ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakabisa po ng panalangin. Bakit? Itong lugar namin. Noong araw po, maraming pinalayas dito. Ang ginawa po namin, nagtayo kami ng isang asosasyon. Meron pa pong gustong umangkin noon araw Gusto po nila, yung mga masasamang taong nakapaligid dito na kinabang sa asosasyon, gusto nila sila magpatakbo ng asosasyon. Pero pinakinabangan nila ang asosasyon. Bakit? Wala silang ginawa kundi mangam kami. Hindi naman pinayagan sila ng Diyos. Siyempre, prayer pa rin yan. Masama silang tao, kaya hindi sila nagtagumpay. Ngayon, wala na. Ulilat na sila sa politika. Ngayon, napunta sa politika. Ngayon, dinimanda po kami dito. Marami pong napalayas. Ngayon, armas namin panalangin. Panalangin. Pagdating po dito sa amin, pinako na po yung pintuan, pinako yung mga bintana. Tapos, sabi ng abogado namin, pumasok kayo sa inyong bahay, tanggalin nyo lahat yung pako. Alalaki ng pako po. Tiko 4. Sinigurado nila hindi kami makapasok. Kasi hindi naman po sa amin ito Pero siyempre may legal battle. Ang problema, gusto nila, sila yung mangyari ang gusto. Hindi naman ganon. Kaya nga meron tayong korte. Yung iba po, kahit na may korte, hindi nila nirespeto ang korte. Dinadahanan nila sa... Siyempre, alam nyo na kung meron silang pwersa. So, yun. Panalangin. Ang armas namin. Hindi sila nagtagumpay. Pati yung abogado nitong kalaban namin. Pero nagkakaso siya. Pinadidisbar po ng asosasyon. Natakot yata. Ayun, binitawan niya yung kaso. Laban sa amin. Ano yan? Panalangin. Naniniwala ako sa panalangin sa Diyos. Pag hihingi ka ng tulong sa Diyos, hindi ka mapapaya sa Diyos. Ganon ang Diyos Pero kung sabihin mong hindi naman makukuha sa panalangin yan, sino ka? Sino ka naman para sabihin mong hindi nakukuha sa panalangin? Kaya demonyo ka. Kaya sabi ko doon sa kaya pag hindi kayo nagpapasalamat sa Diyos, demonyo kayo. Bakit demonyo kayo? Kako po. Iyang alagad ni Satanas, demonyo. Alang naman magiginig sila. Magpasalamat sila sa Diyos. Pero, mahirap man ang kalagayan mo, maginawa man ang kalagayan mo, dapat nagpapasalamat ka sa Diyos. Yun ang nakasulat Lagi kayong. Kita niyo po. Ano yung lagi? Pamisan-misan? Hindi. Madalas kayong magpasalamat sa Diyos through prayer. Kaya ako, sabi nga po nila dito sa amin,
Di naman ako may sabi niyan, na nabalitaan ko na, naririnig ko lang sa ibang bibig. Ang bahay na hindi nasusunog, ito daw po sa amin. Tagurin nila dito, bahay na hindi nasusunog. Bakit po? Nakatayo pa eh. Kasi pagkatapos nasunog, dito pa rin po kami natutulog. Yung mga iba, sa kalsada, sa mga kamag-anak. Pero kami, dito pa rin kami natutulog. Ang totoo nun, umulan pa nun eh. Sunog ngayon, kinagabihan, ulan. Dito kami natulog. Naglagay lang kami ng batsa kasi tumutulong na yung yero. Kasi po yung mga yero po yung tsaka kisame. Kaya kita nyo po yung kisame, pinakita ko sa inyo. Di po ba? Ano yan? Kung hindi kami naniniwala ni Sister Baby sa panalangin, baka tostado na rin itong bahay na ito. Baka tostado na. Pero hindi po eh. Sabi ko sa Diyos, saklolohan mo kami. Sabi ng Diyos, sasaklolohan kita. Ginawa ba ng Diyos yung saklolo? Ginawa niya. Kaya itong bahay na ito, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ganyan po, pag nagtitiwala ka sa Diyos, ang sabi ni Jesus, in my name, umiling kayo. Mabisa yun. Dito po sa 1:14:1, ang sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Anong sabi niya? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sino ang hindi nababagabag ang kalooban kung ang bahay mo ay kapitbahay mo na yung nasusunog? Pero ako hindi po eh. Panalangin. Sabi ko, sinasaway ko pong gano'n ng apoy. In Jesus' name, huwag ka nang pupunta dito. Sa amin, huwag ka nang pupunta sa amin. Hanggang dyan ka na lang. In Jesus' name. 16:23 ng 1, yung sinabi ni Jesus, gamitin mo ang pangalan ko. Nagtagumpay po ba yung prayer ko? Nagtagumpay, praise the Lord. Hindi na po tumawid yung apoy. Hanggang dyan ka na lang. Siyempre, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Naniniwala din ako sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo po, yung panalangin, huwag niyong babaliwalayin yan. Nakalagay sa Biblia, binasa ko. Hindi ko naman dinagdag yun. Binasa ko. Ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ibinahagi mo po sa pagkakataon na ito na yung panalangin pala sa iyo ay mabisang armas na sino man nasa gipit na kalagayan. Handa kang makinig sa hinahing ng mga lumalapit sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po. Pinatunayan mo po sa amin na kami po'y lumapit sa iyo. Kaagad-agad, ibinigay mo po ang iyong saklolo sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, napakabait mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po. Ngayon naman, yung mga nakikinig at nanonood ng video, na aking video, kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung paghahanin, kung meron naman po silang mga sakit, yung pagalingin sila. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa kayong Ang Katotohanan ayon sa Biblia. Po, like,
share, and subscribe na. Mag-subscribe po kayo. Ang katotohanan ayon sa Biblia. Salamat po, kaibigan. Ayan po, nakalagay yun. In Christ alone. Ayan. God bless us all po.